Poldo, napakaraming tao sa labas. Tinutungan ni Romano ang kanyang sinabi. Hindi. Hindi niya alam ang ginagawa niya. Poldo! Imelda! Ilabas ninyo ang anak nyo! Ano gagawin natin ngayon? Puntahan mo si Crisanta sa kwarto niya. Itatakas natin siya. Kung hindi nyo ilalabas si Crisanta, mapipilitan kaming pasukin kayo dyan! Diyos ko, Poldo! Poldo! Ano pang hinahantay mo? Kumilos ka na! Mga kasama! Ano? Tayo na! Tayo! Pasukin na natin ang bahay nila! Ha? Papunta na sila dito. Hindi! Anak, bilisan mo! Dali! Anak, ano ba? Ano pang ginagawa mo? Halika na! Saan mo tayo pupunta, inay? Itay. Tatakas tayo. Kung hindi, mapapahamak ka. Anak, bakit ka tumigil? Baka maabutan nila tayo. Bakit ba kayo natatakot? Huwag kayong mag-alala. Dahil hindi tayo pababayaan ng Panginoon ko. Ipagtatanggol niya tayo. Itigil mo na yung kahibangan mo. Hindi kayo naniniwala? Sige, patutunayan ko sa inyo. Ngayon nyo masasaksihan ng lahat. Tara, sumunod kayo sa akin. Saan tayo pupunta? Umalis na tayo. Hindi. Haharapin ko sila. At gagawin ko silang mga alipin. Crisanta, saan ka pupunta? Anak, wag! Nasaan tayo, Mang Romano? Wala sila. Narito lang sila. Oo nga. Hindi tayo titigil. Kailangan mahuli natin sila. Tama. Ngayon. Ako bang hinahanap? Ako. Ayun. Santa. Ano pa hinintay nyo, mga kasama? Hulihin nyo na siya! Mga kasama. Lumapit kayo para matikman niyo ang lupit ng kadiliman. Ang taling Hindi tayo dapat matakot, mga kasama. Lakasan nyo ang loob nyo. Unahan na natin siya bago pa siya tuluyan makakilos. Sige, hindi tayo dapat matakot. Sige! Hulihin natin siya, Tita Boss. Mga kasama, dali. Sige! Huwakan siya. Lapit! Ay! Anong ginagawa niyo? Itiwan niyo ako! Itali siya, itali. Hindi niyo to dapat ginagawa sa matapat na tagasunod ng hari ng kadiliman! Mga kasama. Bitiwan niyo ako! Kailangan magmadali ako. Dapat kong makausap si Romano bago maging huli ang lahat. Poldo! Ay. Tulungan natin si Crisanta. Si Imelda Baka kung anong at gawin si nila Poldo, sa ating anak. makakasalubong ko sila. Poldo! Si Landa! Ay, saan kayo pupunta? Landa, ang anak namin si Crisanta, dinala siya ng mga kababaryo natin. Ha? Pinaghihinalaan nilang anak namin na dahilan ng pagkamatay ni Ronelo. Ay, saan sila nagpunta? Sa plaza! Ay, madali kayo. Susundan natin sila. Hindi nila dapat gawin yun kay Crisanta dahil mali ang kanilang bintang. Anong ibig mong sabihin? Naniniwala kang hindi si Crisanta. Oo. At alam ko kung sino ang tunay na salarin. Bakit wala pa si inay? Dapat kanina pa siya nakauwi, Siya na siguro ito. Sandali lang po. Nandiyan na. Kanina pa ako nag-aalala. Magandang gabi, Jillian. Biboy?
ginagapos! Higpitan na ng tali. Mananagot kayo sa Panginoon ko! Higpitan niyo ang pagkakaroon. Pakawalan niyo ako! Ikaw ang pumatay sa aking anak. Dahil dyan sa kahangalan mo. Tahoy sa paligid. Sige. Sunugin babae yan. Itigil niyo yan! Landa, anong ginagawa mo rito? At bakit namin ititigil ito? Mali kayo! Hindi si Crisanta ang dahilan kung bakit namatay si Ronello. Bakit po? Alam ko! ba't sinasabi? Alam ko kung sino siya. Eh, sino ho? Kaya pakawalan niyo na si Crisanta! Ngayon din! Hindi. Saan ba tayo pupunta, Landa? Kanina pa tayo naglalakad. Ay, malalaman niyo. Doon tayo sa bandang yun. Sigurado ka ba talaga? Oo! At humanda kayo. Dahil hindi basta-basta ang taong makakaharap niyo. Anong lugar ito? Dito niyo makikilala ang totoong salarin. Isang kuweba ito. Paano nagkaroon nito rito? At ngayon ko lang nakita ito. Diyan naninirahan ang tunay na kampon ng kadiliman. Ano yun? Pakawalan niyo ako! Boses yun ni Jillian. Tumigil ka, babae. Sino ka? Siyang tatay ko, Jillian. Ano? Biboy, Tama ang sinabi niya. Anak ko siya. bakit ngayon lang kita nakita? At bakit dinala niyo ako dito? Nanahimik ako dito sa loob ng maraming taon dahil sa aking pagkabigo. At ayoko nang maulit pa yon sa aking anak. Ano bang sinasabi mo? Anong kinalaman ko sa buhay mo? Mahal ka ni Biboy, hindi bilang kaibigan, kung hindi gusto kanyang maangkin bilang asawa. Totoo yun, Jillian. Gusto kitang maging asawa. Biboy, Biboy, anong kalukuhan to? Nabigo ako sa iyong ina at ayokong mangyari yon sa anak ko. Kaya ngayon, sa pamamagitan ng ipinagkaloob na kapangyarihan sa akin ni Satanas, ganap kayong magiging mag-asawa. At ngayong gabi, ipupunla ni Biboy sa iyo ang aking magiging apo. Hindi. Hindi mo yan magagawa, Salvador. Inay, Hindi ko Landa. yan mapapayagan. Paano kayo nakapasok dito? Hindi na mahalagang malaman mo pa. Ibalik mo sa akin ang anak ko. Hindi! Umalis kayo. At sa akala mo ba, mapapalampas ko ang pagkakataong ito? Pinatay mo ang aking anak. Kailangan pagbayaran mo. Dapat bang ako ang magbayad sa pagkakasala ng iba? Anong sinasabi mo? Biboy, ikaw na ang bahala sa kanila. Opo. Si Biboy. Biboy! Unti-unti nagbabago nga niya. Diyos ko! Inutubuan siya ng bangil. Mabang mga kuko. Tignan niyo ang kanyang katawan. Tinutubuan ng balahibo. Para siyang demonyo. Mga kasama umanda kayo! Ubusin mo silang lahat, Biboy. Wala kang ititiray sa bansa kanila, maliban sa iyong minamahal. Patayin mo na rin si Landa. Na masusunod aking ama.
Tandaan niyo ang mga sibat ninyo. Huwag kayong patitinag, mga kasama. Harapin natin sila kahit ikamatay natin. Tapusin mo silang lahat, mahal kong anak! Landa, umalis ka na. Kami na bahala sa kanila. Dalihan mo! Umalis ka na! Mga kasama, tatagan niyo ang loob niyo. Lumaban tayo, laban! Mauubos kayong lahat! Tahimik na sa loob ng kuweba. Ano na kaya nangyari? Ay, may papalabas sa kuweba. Sino? Ay, Jillian! Anak! O, sina Romano, anong nangyari sa kanila? Nasaan sila? Sige na, mga kasama. Tabunan niyo na ang kuwebang yan. Romano, Lagyan mo na natin. sigurado ka bang napatay niyo sila? Oo, Landa. Wala na sila. Siniguro na namin. Kaya dyan na rin sila malilibing. Salamat naman. Kahit pa paano kapwa na tayo matatahimik. Ano? Ay, siya nga pala. Si Crisanta. Pinadala na ni na Imelda at Poldo sa mental hospital. Totoong nabaliw na siya. At ang mga ginagawa niya ay bunga lamang ng pagkasira ng kanyang isipan. Muntik na ako magkamali. Salamat dumating ka't napigilan kami. Dahil kung hindi, nadungisan sana ang aking mga kamay ng isang inosenteng tao. Dapat akong humingi ng tawad kay Imelda at Poldo dahil sa aking ginawa. Alam ko, nauunawa ang kanila, Romano. Landa, may itatanong ako sa iyo. Ano yun? Ano ba ang kaugnayan sa iyo ng mag-ama? At paano mo nakilala ang ama ni Biboy? Kung ipahihintulot mo, gusto kong malaman. Iyon ho ang kwento nyo, inay? Oo, anak. Si Salvador na ama ni Biboy, dati ko manliligaw. Buntis na ako nun sa'yo, nung ikasal ako sa'yo, ama. Pinatay siya. Halos mabaliw ako noon. Hindi ko alam ang aking gagawin. Kaya pala, sinabi niyong pareho tayo ng kapalaran? Ang pagkakaiba natin, hindi ko agad nalaman noon na si Salvador ang salarin. Bigla siyang nawala. Walang nakaalam kung saan siya nagpunta. Inakala ko noon na dahil sa pagkabigo niya sa pag-ibig ko, umalis siya bago pa man dumating yung araw ng aming kasal. Hindi ako naghinala sa kanya dahil wala sa itsura niya na kaya niyang gawin yun. Pero dahil doon sa mga nasaksihan ko kagabi, nagliwanag sa akin ng lahat. Siya ang kriminal. Ang halimaw. Si Biboy. Sino ang kanyang ina? Hindi ko alam. Baka nakatagpo siya ng iba at si Biboy ang naging anak nila. Nay, bakit kaya pareho ang kapalaran natin? Ay siguro dapat na tayong maniwala na ang nunal na ito na taglay mo at taglay ko sa daluyan ng ating mga luha ang dahilan ng kamatayan ng mga lalaking minahal natin. Mga salot pala tayo kung ganun. Siguro ang tamang itawag sa atin mga malas sa pag-ibig at walang karapatang magmahal. Ibig ho bang sabihin, dapat wag na tayong magmahal? Mabuti nang masaktan tayo. Dahil sa pagsikil sa ating mga damdamin,
kaysa masaktan tayo dahil nawala ang ating iniibig. Kaya anak, magtiis na lang tayo Nay, para sa kaligtasan nila.